Welcome sa new episode ng Lead Spark. We're gonna do something new today. And fun. Ang tawag natin dito ay Megas na yan! Kinamay na yan! Srofa na yan! Pinsan! Tornado! So, anong gagawin natin? Gagawin natin ngayon sa episode na to ay meron tayong fishbowl. Mekus Megas na natin yan. Megas na natin yan. Tapos kukuha tayo ng tanong at sasagutin. Sobra galing niyang insan ko yun ha. Sobra galing galing to yan. sa 1 million subscribers natin. Yeah. Sa 4 million. Lahat sasagot or one question per person or max 2 person. Kung sino may Max input 2 doon. person. Input Pero, lang, pero... Sobra na yan! Sobra na yan. Yung magsasabi lang, pagka mahaba na, sobra na yan! So, ibig sabihin, move on Sobrang na. galing na yan, insan ha. Okay. Okay. Sino mauna? Okay, ikaw na mauna. Megas Megas mo na yan. Tsunami style. Okay, ito ay galing kay Anonymous. Danica Legaspi. Baka meron talagang ganun. Taka siya. Uy. Tito yan, insan ha. Tito yan. Galing to sa tita ko. Ayan. Ano? Parang wala sa ayos leader ko. Susunod ba dapat ako or ano? Kung walang sa ayos yung leader mo, Depende kung ano. susunod ka ba sa dapat or ano? Pag boss mo yon, Sundin ka. Respect authority. Sobra na yan. kung gusto mo may trabaho. Di ba Kung sa gusto mo pangailangan ng mo? trabaho, huwag mo sundin. Ganun Di ba lang. sa pangailangan mo yan? Honest, well, that's an honest answer, but can you Elaborate on that. Megas din yung sagot ko Pati eh. yung sagot natin, Megas. Eh, kung depende kung sino yung leader na pinag-uusapan eh. Di ba? Yeah. So, if may pwede kang magpalipat ng department kung hindi mag-i-improve yung situation or hindi siya willing magbago, di mo nakikita magbabago in the near future, pwede naman yun. Lipat kang department, lipat kang group, di ba? Or maybe you could start with communicating tamang session for that na communicate mo lang, boss. Confused lang ako sa direction ng grupo natin. Di ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Di ko alam kung paano mag-add ng value. So, I think yun yung, bago may tornado yung boss mo. Pero pwede ka pang umatras ng konti. Danica. Sa'yo man. Miss Danica Legaspi. Paano naman masabing wala sa ayos? Baka naman subjective ka lang. Correct. Diba? Baka naman para sa'yo, wala siya sa ayos just because nagka-clash yung values nyo. Yeah. Hindi kayo parehas ng leadership style. That's good. Hindi kayo parehas ng value. So, di ba? So, Paano gagawin daw ni baka ikaw ang Miss dapat Danica? i-tornado. Kawawa naman, nagtanong lang. Minsan lang Miss magtanong. Sorry, Miss Miss Danica. Danica. Tornado! Jade, ikaw, ano masabi mo? Siguro, to add to that, yung kapag marami na silang nagdi-disagree dun sa leader, I think, medyo di na siya siguro subjective. May common ground. Oo, pare-pares na Parang nilang nafe-feel. Marcos, Ferdinand Marcos. Naku, Nagayari baka- tayo dyan. Baka matanito tayo dito. Yung dati. Yung dati. Yung senior. Sabihin, Adolf Hitler. Yan. Yun na lang. Maraming nagsabi na dito ayos ang video nito. Meron akong magandang insight na natutunan from Francis Kong. Na kasi yung leader mo, not every time talaga kasundo mo yan. Kasi hindi mo nakikita yung perspective niya. So, one time pinagawa ni Francis Kong, pinaikot niya, ganun. Tornado. Tornado. Clockwise. And then, unti-unti niya pinaangat. And then, tinanong niya, ano na yung Counterclockwise na. counterclockwise na. So, that's Perspective. the picture of ano lang yung nakikita mo versus nakikita ng leader. Paisip din ako, parang gusto ko i-try. Megas na yan. Counter. Tama ba? Counter. Counter. And then, pagtaas niya sa perspective. Ano? Nakalito lang siya. Pero Paano nangyari yun? Magic. so, gano'n. So, parang pag may hindi ka nagugustuhan, baka limited lang kasi yung nakikita Yung mo. perspective. Isang area lang. Pero yung nakikita kasi ng leader o ng boss natin is
mas malawak. Yan. 5 minutes na. Change. Next. Change. Next. Megos. Ako pipili ng tanong. Oop. Sino nagtanong? Sino ang nagtanong? Kaya basahin mo yung pangalan. Si Pedro Cruz, bro. Pedro Cruz. Generic naman. Generic ba? Hindi, Juan de la Cruz naman yung subscribers tayo. Dami. Ang tanong niya. How do you deal with a teammate na ayaw sumunod? Parang medyo dikit dun sa ano, no? Ikaw sumagot. Sige. Puro may kaaway yung nagsulat. So, how do you deal with a teammate na ayaw sumunod? Yung siguro, I think, empathy will always, will always be useful in that kind of situation. Yes. So, first, before mo i-address yung resistance, saan nanggagaling yung point niya? So, at least, if you are a leader who wants to understand your teammate, then try to understand where that person is coming from. So, before you come up with a conclusion, I guess, maganda na maintindihan mo ano yung point of view niya, bakit siya nanggaling doon. And then, from there, understand mo kung ano yung issue niya. Kung talagang pasaway lang, dahil nagre-rebelde lang sa'yo, iba yon. Pero kung meron talagang valid na kailangang i-address, then maybe we can do something about that. Kayo, I don't know. Baka hindi lang naman siya dahil may attitude yung tao na rebellious siya eh. Di ba, kahit tayo rin naman, madalas pag ayaw nating sumunod, kasi meron tayong gustong mangyari, tayo mismo may gusto tayong mangyari. So, tama yung sabi mo, Kuya Koy, na pwede siyang pakinggan muna kung saan siya nanggagaling. Kasi baka helpful naman pala talaga yung gusto niyang i-contribute, yung gusto niya mangyari. Pero kung ikaw as a leader, natag mo agad siya na, ayaw niya sumunod. Sasaway ka eh. Siyempre may ano din yun para mag-gauge mo kung saan nanggagaling yung heart niya. Pero yun nga, I think para may yung benefit of the doubt na minsan, madalas kasi magagamit mo rin yun to your team's advantage, yung strong na opinion niya about it. So, or minsan naman, talagang tinatamad lang kaya ayaw sumunod. I think, nasa magkaibang area yun. So borderline communication. Yeah. Kausapin. Or, Bottom line. so, hindi borderline. Bottom line sabi ko. Borderline. Borderline ba sabi ko? Borderline? Sorry, direct. Or, sumunod ba siya? Ay, hindi ba siya sumunod ngayon? O hindi na siya sumusunod ever since. Diba? Pwede kasi ngayon lang yun dahil may ibang nangyayari sa... May pinagdadaanan. Pag hindi siya sumusunod ever since, iba na yun. Pwede ring strength niya ba to? Na-enjoy niya ba yung task pagiging na to? ibang mag-isip. Oo, diba? So, minsan hindi siya, parang... paano ba nga? Basic lang na hindi sumusunod, hindi to magandang teammate. It's mas malalim lagi yung yung hugot. Yeah. Correct. And at the end of the day, you don't want people in your team na yes club lang. Yeah. The yes club na parang kahit anong sabihin mo, Yes! okay po yan, sir. Good Kasi job. hindi kayo Ganda niya. mag-improve eh. Hindi kayo mag-improve. You Tama. need people that will challenge the ideas. Right. So yun nga, pagka, bro, ba't ba, bakit ayaw mo ng idea? And maybe there's a value there na makikita mo. And this is very true in marriage, di ba? In marriage, hindi naman kayo agree sa lahat eh. Mas probably Opposite pa. Pero ito, wala kang choice kasi asawa mo yun. Hindi mo pwedeng isoli yun. So, Yung pwede tornado. Hindi pwedeng tornado yun. So, in the same way, pwede mong apply yun sa team mo na hindi ka agad fire. Di ba? Ano nga yun? Parang train. I forgot. Parang ano nga yun, Rob? Yung train, transfer, terminate. Ayun, yan. Train mo muna. Thank you. Train mo muna. Pag hindi sumusunod, baka kailangan ng training. Pag nalalaging trabaho, train mo muna. Pag hindi, transfer mo. Baka hindi siya dito sa department na to. Train, transfer, terminate. Last lang yun. Last na yung terminate. Wag yung una. Wag yung unahin yung terminate. Hindi sa mga gaps nun. To tornado. May tornado sa gitna. Ayun, so okay, next question. Next question. Ay, Megas mo na yan. Yan, tapos... Mekos. Megas mo na yan.
Sinang nagsulat? Galing kay Trisha Cruz din. Minsan. Minsan. Ano ba naman kayo? Ganda nyo naman yung mga... Kung mamilya mo siguro ID, Santos ko na to. Ano sabi niya? Sabi ni Trisha, when do leaders need to submit? Oy! Submit to the what? To the team? Yung requirements. Submit to what? Submit to what? To the team? Walang Siguro ibang yung above. Tawagan natin si Trisha. Baka yung above leader. Yeah. When do leaders submit to other leaders? Ganon siguro, no? Trisha, Siguro. next time pakikompleto. Ano? Ang hirap ng tanong eh. Submit. When does a Jade, leader... mo kakilala mo yung nagsulat. Kilala mo ba si Trisha? Lahat naman tayo may leader sa Babas eh. Correct. Yeah. Yan. Hindi ka naman... Sigad ka ba? Sagad ka naman doon. Jesus na agad. Kahit ang presidente ng UN eh. Meron pa rin. Submits to... So, di ba nga, ang unang-unang definition ng leader is a follower first. Yeah. And how can you be a leader if you've never been a follower? So, meron kang pagsasubmitan. Yeah. Yeah. Sa kung yung parang ang definition natin ng leadership ay serving Service. talaga. Service. Parang meron pa rin talagang above you lagi. So, ang tanong, paano ba yun na-facilitate? So, I guess, ano pa rin eh, yung having a community, knowing that you're accountable to these people or person or kung ilan man yun, isa man yun, dalawa or ano. So, important na meron kang accountability pa rin. I guess, and we discussed about that nung previous episode. Kayo, sa tingin nyo ba? Yeah. Ikaw, Jade, may mga bang instances na pwede na submit ka to a higher leader siguro? Or, leader ka, pero you submitted to your subordinates, your followers. Yeah, I think it can be seen as that yung nag-submit ka sa suggestion or opinion ng lower than you. Kasi ang hirap as a leader to admit sometimes na hindi mo naisip ng lower than you. Parang nagiging defensive tayo dun. So, I think if you deem it worthy for the team to adapt a certain suggestion or opinion, kung para sa team, betterment ng team, go, mag-submit ka. Pero yun nga, madalas, defensive tayo as a leader na, ikaw naisip mo yan, ako hindi. Level 5 leaders, di ba? Sabi ni Jim Collins. Sabi Jim Collins ba yun? Phil Collins. Jim Cruz. Pinsan nila, Trisha. Pedro Cruz. Hindi, pero Jim Collins, level 5 leaders, sila talaga yung tipong nagpa-facilitate ng parang getting the best out of the team. So, kung meron silang magandang idea, galing sa kanila, susunod talaga yung leader. Kasi yung leader naman, most of the time, siya lang yung nagmamaneuver nung direction. Pero hindi ibig sabihin, siya lang lagi yung masusunod. Kasi, di ba, you always want the best sa mga team mo, yung best of the best, di ba? Yung sa boss mo. So, kung these people are the best and you believe that they're the best, then you have to listen to them at times talaga. I think the right question, Trisha Cruz, Na pinsan ni Jimmy. Pinsan ni Pedro. Cruz, ay when do leaders need to listen? Yan. Kasi hindi naman submit eh. Talaga. Yeah. For example, there's a classic story ng Golden State Warriors na 3-1 ba sila ng Cavs? Hindi ko na maalala eh. Tapos yung video editor naalala. ng Warriors, Yeah. editor. Video editor hindi nga part ng coaching Hindi staff. na Sabi kay Kerr, start mo si Iguodala. Kasi parang 6 months si Iguodala nun eh. Pabantay mo kay LeBron. Cool. So, and he took the idea. Galing sa editor. Oh my God. He took the idea. And it was well publicized kasi we know about it. He did not really submit to the video editor, but he listened to the idea. And it was a good idea. Try ko nga. And they won the championship because of that. Sixth man Awarded the na sixth NBA Finals MVP si Iguodala. Nice. Galing. Kasi nakinig. So, at the end of the day, ikaw pa rin yung leader. Ikaw pa rin magde-decide. Pero pakinggan mo.
Not really nag-submit ka. Opo, sige po. Opo, kayo na po, boss. Parang, meron din kumakalat na reels. Ayun, recent lang eh. Parang si Elon Musk, tinutur niya yung influencer sa ano ba yun? SpaceX. Tapos in-explain niya, ito yung booster. Nakalimutan ko yung coolant ba or something na kailangan ng mga boosters. Then tinanong nung influencer, yung nag-shot ng video, or nag-record ng video. So, yung boosters meron din ba yung ship? Tapos si Elon Musk, bigla siyang napaisip. Oo nga, no. At wala nito sa ship. And then, a follow-up na interview after siguro some months, yung biggest improvement nang galing doon sa question ng influencer. Na wala namang kinalaman talaga. Kinalaman mo. Anong pangalan ng influencer? Jimmy Cruz. Pinsan din nila. Minsan na Mr. Beast yun eh, Jimmy. Galing magtanong ng pamilya na. Oo, galing. Pero yun yung maganda sa Saludo mga ka sa mga leaders. Cruz. Yeah. Doon tayo mapunta sa mga Cruz. Di ba? Oo nga. O, game. Lagpas na another? tayo. Go. Sino na? Yun na, si Jade. Yan. Sana hindi naman nila pinsan niya. Pinsan mo na Ito yan. galing kay Jumbertron's Pinnacle. Ang bilis mo naisip yun ah. Kanina ko pa inisip. May international? Grabe. Grabe naman talaga Paano yung tayo? naabot Galing ng sa lead Cape spot. Town. Salamat sa mga... Cape Town. Galing sa Cape Town. Where to draw the line between relationship and professionalism? Ooh. Gandang tanong. Kay Jumber... Kay Jumbertron. Jumbertron. Pinnacle. Puro good ones to. Grabe. When to draw the line. So, Between personal relationship and professional. Kasi, diba minsan, okay na may relationship ka kasi mas madaling makinig sa'yo. Mas madaling mag-trust sa'yo. Pero kapag sumobra naman, Sobrang familiar na. over familiarity. So, paano ba yun? It's a pendulum. You don't really draw the line. So the answer, Mr. Swing it. Jumber, we don't really draw the line, but it's a pendulum. Parang a good leader can discern or know When to. when to swing to the other side. If naging extreme. Kasi you cannot, I think you will fail as a leader if you would extreme on one side, stay on one side. Ako, relational leader ako, basta tropa-tropa lang. So, ang mangyayari doon, katulad sabi ni Jade, wala nang respect, familiarity. On the other side naman, professional ka naman, parang Transactional. Steve Jobs ka naman. Robot na, robot. Diba? Parang the whole company hated him. In fact, tingnan nyo, kaya walang makapantay kay Steve Jobs because Hindi niya na-impart. hindi niya na-impart. I don't think he has really deep friends in Ibig sabihin talagang in any leadership position, being relational and being professional is always there. Hindi siya mawawala. swing ka. Parang, Swing talaga. ikaw boss. O, mag-start ka siguro being relational. I don't know how to start. Again, pag medyo magiging dagdag ka ng rules, dagdag ka ng policies, dagdag ka ng... Tapos ngayon, Swing pagka-heavy naman sa policies, magpa-team building ka naman, magpa-outing ka. So, ganun siya. It's scary. Una kong nakuwang leadership tip. I don't know kung nakalimutan ko na rin kasi kinalimutan ko eh. Paano mo naalala? Naalala ko lang ngayon. Salamat kay Jambi. Yung mo nakalimutan na alala mo yung Nakalimutan ko kanino siya nang galing. Doon ako sa dati kong manager or what. Pero yung distansya ka sa tao mo, pre, para sundin ka. Oh. Yun. Parang yan yung mga pangil. Ingat ka sa mga ganyan. Malabo I-clarify mo sa boss mo. Dumistansya ka talaga. parang Bakit boss? Sabi sa akin dumistansya daw ako. Hindi naintindihan. Yun, pero Pero sa una mahirap. parang tama pag bata ka pa eh. Bata ka eh. Di ba? Totoo naman eh. Pero pag lumalaki ka, kaya pala yung manager, wala pa rin kaibigan hanggang ngayon. Kasi Hindi ganun pala nga effective siya. yung Hindi pa tinuturo. effective. mo. Walang asawa siguro. Hirap yun. Dumistansya sa lahat. So, hindi siya tama si Rui. Go bro. Pendulum.
Sige kayo muna. Yung mga boss kasi labo naman. Ayusin nyo kasi yung mga if nyo. Kailan mo kaibigan yan sa... Gatikimin mo. Kailan mo pakikitain ng Hindi. Hindi. Siyempre. Ang gulo. Pakitaan mo lang ng pangit. Pagin lang eh. Pero wala na yun. Wala na yun na sumalangit. Ay, ako. Nakatingin na siya sa'yo. Oo. pero yun nga, may balance talaga nga ng relationship sa professionalism. Ngayon, kung paano mo i-atake yun, kasi hindi mo mamamaximize yung benefit of yung relationship mo dun sa tao kung hindi mo naman din i-lead to something professional, di ba? So, yung reason ng pagiging relational mo, syempre, merong goal. Ngayon, hindi lang naman siya all about the goal. Syempre, gusto mo ma-maximize lahat. The team, the goal, di ba? As a leader, yun talaga yung job mo eh. To navigate people, to get to the goal, yun talaga eh. Wala namang ibang iisip nun eh. Yeah. So, Isa yun. sigurong, naidadag ko lang, yung, from Darren Hardy, again, there's balance, di ba? So, sabi ni Darren Hardy, don't call your team as your family. Pero, call them as your championship team. Ooh. Kasi nga, pag feeling nila, sila na yung kuya mo, o sister mo, o younger sister mo, mahirap silang i-reprimand kasi doon nagkakaroon ng tampuhan. Parang nabigay mo sa kanila yung space wherein yung space na yon ang hirap i-alisin ulit sa kanila. Nag-guess mo yung point Galing, ko? no? Wordings lang, pero ang laki ng impact sa Pero team. you love them like your family. Yeah. Just don't call them Family. family. Kasi si Vin Diesel lang yun. Family. Ang gumagawa. No? Pero I know teams and groups like sa church. We call our people family. Yeah. Siguro more on yung balance lang ng hanggang kailan natin itatrato yung isa't isa, or there are places na dito leader ako, follower ka, and then sa ibang bagay outside this activity or event or organization, friends tayo. Parang ganun. Again, there's balance. Yeah. May mag-work, may hindi. Up to your Alright. up to your team. Change Next question. Mekos, Mekos na yan. Sagad mo na sa... kinamay na! Kinamay na. May mali akong nagawa. Sino ang... Sino una? Ang hirap. Huwag mo na tanongin ko si Anonymous. Anonymous Cruz. Anonymous Nahiya Cruz. May mali akong nagawa. Paano ako magsasorry without showing that I am a weak leader? Pakinggan mo yung last episode. Yan! Oo nga, yung last episode Yun to. na lang, bro. Tapos na. Next. Pakinig ka ng last episode. Yung last episode. Tama naman eh. Babay ko sa sasabihin. Ulitin lang natin lahat na sinabi natin. Watch the next episode. Na ang title ng episode na yun Ay, ay leadership failures. Leadership Ito, galing Failures. kay Marie. Tapos ito yung unang Hindi, in-upload. ito yung maunang episode. Kasi ito yung mas relevant. Ito pala, okay. Watch the next episode. How to set a realistic goal by Kevin Johnson. Wow, galing US. Galing US. Realistic goals. Kasi minsan may mga... Ilawan mo muna. Nakawa sa akin. Ikaw, Jade. Merong mga leader na nanggaling sa baba. Tapos sobrang na-inspire, sobrang naging passionate. Nag-set ng goals na... Over-optimistic. Idealistic. Sobrang taas. So, meron We bang... will make the 1 million this year. Ganyan. Yun, mga ganun. So, meron bang measure kung paano mag-set ng realistic goal? May classic dyan, bro. Yung classic SMART goal, di ba? Ano yung SMART? Hindi kami smart. Specific. Measurable. 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 Attainable. Realistic. Time-bound. Time-bound. So, Galing yun natin, yung no? yun yung Smart. measurement mo. SMART goal.
So, can you Pero elaborate pag on that? atras ka ng konti, this is a good question kasi yung Correct. iba naman walang goal. Yeah. Parang, I mean, tatakbo yung isang taon, anong goal natin? Wala. Wala. Masaya lang. Hindi pwede. Enjoy lang. So, maganda yun, that goal. May mga kayo, sa mga sales, may mga percentage ba yan? Like Oo, kasi sa sales, a good syempre, percentage. laging, ano yan eh, laging Numbers, kailangan numbers. positive, kaya mo yan, di ba? Pero, minsan yung pagiging optimistic ng tao, delikado dahil pag na-fail niya na, hindi niya na-shoot yung goal, may feeling of, ay, natalo ko eh. Yung feeling na yung ayaw mo ma-retain dun sa tao. Kasi makakasanayan niya yon, magiging habit yung losing. Hanggang sa, mas familiar na siya sa feeling of losing kaysa feeling of winning. Oh. So, yun ang scary kapag masyadong mataas yung goal. Parang. Yeah. So, yung pag-set ng goal, Dinig kaya yung music. yeah, realistic enough na kaya talaga siyang ma-achieve. May nakagawa na. Pero, big enough siya na mas-stretch pa rin yung tao. Kasi ang goal, there's goal kasi gusto mo mag-grow yung tao eh. Kumbaga, kung hindi ka naman kung hindi mo na kailangan ma-stretch, easy goal siya, hindi na kailangan ng leader doon. Kaya mo na yun. Pero kung mas-stretch ka pa, may kailangan pa matutunan, may direction ka na kailangan clear yung path, kailangan ng leader. So, yung goal dapat is, again, it's big enough na mas-stretch yung tao, pero realistic enough na may nakagawa na before. So parang May standard Yeah. na. Oo. So parang sa weightlifting, hindi ka magbubuhat ng hindi mo kayang buhatin. Oo. Pero magbubuhat ka ng mabigat na enough weight for your muscle to still strain and be stretched. Ganda. Siguro Sure. parang don't go to 0 to 10 kung pwede mong numberan. Step by step muna. Kung 0 ka nag-start, edi mga 2, 3. Yeah. 2, 3. Di ba? Parang, awan ko, baka masyado lang conservative. Pero kung sabihin, Hindi, imagine mo kung elevator yun, bro. bawa, 0 to 10 agad. bawa, ano ka ngayon, wala kang sweldo. Or let's say, 10,000 ang yung business income. Are you really gonna say na, no, next year, 300,000? Parang, that's, di ba dapat parang Baka ma-frustrate ka. 12, 15, 20. You get what I'm saying? Parang Correct. not 0 to 10. So, kasi yun yung question eh. May goal ka, pero realistic. Now, pag nalagpasan mo yun, edi maganda. Yeah. Correct. At least nalagpasan mo yung goal mo. Kaysa yung parang Wala you lang. feel like a failure. Kasi unrealistic yung... Tsaka very important yun sa team na nasi-celebrate yung wins. Small wins. Yeah. Correct. Paano kung masyadong unrealistic? Wala kayong Edi ang lungkot. nasa-celebrate na small Ang di ba? So, yeah. Sa team ko, meron kaming tinatawag na OTM. So, O is outrageous, T is your actual target, M is minimum. So, yung effort mo Oh, that's good. is dapat to target, ang mahit mo yung target. As soon as possible. Kasi if you have time, you can still strive Be for the outrageous. outrageous. Yeah. Pero yung energy mo, yung excitement mo na dadalin mo in reaching that target, yung feeling kapag naabot mo yung outrageous goal. So, excited ka, energetic ka, enthusiastic ka sa every actions, every steps. Pero, you'll never let a day go by naman na hindi ka nag-move forward. And if ever man na maging alanganin yung goals mo, huwag mo hayaang mag-fail ka sa minimum goal. Kasi Yeah. that's the smallest goal na pwede mong ma-achieve. Just to make sure na meron ka isa-celebrate at the end of the week, at the end of the year. Yeah. Ang ganun. I think we have to bookmark this for another episode kasi parang ang daming Ganda yun, no? pag-usapan about goals. Realistic goal. May nabasa akong libro yung, I forgot lang the author, yung lead and lag goals. Parang dalawa daw Ganda. yan. Yung lead goal, yan yung dulo. Bawa, to lose weight, to get to 65 kilos, for example. Yun yung lead goal. Pero meron kang lag goals. Yun yung steps mo to get to your lead goal. Ang lag goal ko is to like bike 3 times a week para ka makarating doon. Kasi para na ano mo yan. So, napaplano. Nice. Ganda. Ganda yun. So, let's talk about that. Yup, bookmark. Dito. Ikaw. Ako na? Tanong ka na, bro. Alright.
Madami to, ha? Yun na. Okay. Pentahan muna natin kung kanino galing. Kay Christine. Kay Alvin. Yun. Alvin Cruz. Magkakamag-anak. Alvin P. So, babae po ako. Hindi namin in-expect yun. Hindi namin in-expect yun. Alvin. Alvin Grace. Dapat tinignan mo muna kasi bago mo dapat tinignan mo muna bago mo sinabi yung pangalan. Confused pa siya ngayon. So, babae po ako. Baka Alwin. Alvin. Bro, yan. Alvin. Mali ka naman ang tingin. Hindi naman VW. Ikaw naman eh. Okay. Babae po ako. How do I lead Ayan, ako. in a men-dominated Sorry, environment? Sorry, Alwina. Alwina. Hindi pala P yun. A pala yun. Oo, kasi maliit. So, yeah, babae po ako. How do I lead in a men-dominated? Ay, hindi ko masasagot yun. Puro lalaki tayo eh. Yeah. O, kunyari, paano ba? Pwede yan siguro, yung perspective na lang natin in an ideal leadership. Kayo ba, nagkaroon ba kayo ng mga boss na Hindi, women? kasi parang siguro yung question nang gagaling sa nasa leadership position siya, girl siya, pero yung teammates niya dominated by men na may pagka-alpha. So, paano Alam ba? mo si Alwina. Galing mo ha? Alam mo yung puso yun. Tama. Yeah, tama. Ganda yan. Actually, curious lang talaga siya. Alvina. Hindi naman siya pressing concern. So, pwede na. Curious lang. Curious case. Hindi, naalala ko, meron akong boss nung one of my first jobs. Sobrang tapang nitong boss na to. As in, leader talaga. Yung tipong may pinagawa pa siya sa akin, may pinamemorize sa akin, pinapatayo ako, pinapaupo ako. Para akong ginawang estudyante. Pero, Power trip, Tapos ha? wala lang. Hindi, Wala lang. hindi. Tayo, Meron- upo. Hindi, may pinapaano siya sa akin nun eh. Kasi gusto niya akong maging confident sa communication ko. Meron siyang pinanggagalingan, definitely. Meron naman siyang magandang intention, definitely. Pero yun nga, yung in a male-dominated space, kailangan din talaga maging conscious ng mga leaders na male na it's not just, hindi lang lahat ng idea nanggagaling sa lalaki. So, it's a culture na talagang kailangan mong maging aware all the time. Kasi it's so easy to, syempre kung kaparehas lang tayo ng value, yes tayo lahat, di ba? Goods yan. Pero, yun. Kaya siya nakaka-spot na ganun sa company namin. Kasi, fino-foster nung boss yung ganung klaseng environment. So, yeah, marami naman ako natutunan sa sit-down Siguro stand-up. mag-guest tayo ng Yes. Babae. Soon. Merong Dapat niya kanina eh. si Alvina. At the end of the day, it's a role. Yeah, Correct. yeah. It's a role. So, Wala namang embrace that gender. role because God gave you that role and be confident about it. It's not about being a man or a woman. Ikaw yun eh. Ikaw yung Correct. and you will be accountable to that. To the role. So, tayo naman, siguro, para lang mas makasagot tayo, kung if we will have bosses like na women, edi let's submit. Correct. Inilagay sila ni Lord doon eh. Tama. Diba? So, Tsaka mas forgiving na ang society ngayon. Kasi, di ba, hindi siya katulad before na talagang malaking resistance, madami kang mga bashers kapag lagay sa pwesto yung babae. Ngayon kasi mas familiar na tayo sa feeling. Mas madami tayong nakikita ng mga babae nagli-lead ng companies, even mga positions sa politics. So, tingin ko maganda yung balance kapag male and female ang nasa grupo kasi may mga strengths ang babae like details. Grabe yan. Yung pagiging creative nila, yung feminine side nila nagagamit talaga yan sa grupo.
And sila yung, usually babae yung may harmony, may relationship na skills. So gamit na gamit yan in keeping the team tight, bonded. So, yun Alright. lang. Alwina, don't be Yeah. Don't be afraid. don't be Siguro, afraid. last question. Tapos, Last question kasi ano eh. Yeah. Kanino? Ayoko na magbanggit ng pangalan. Kasi delikado yung identity. How do I resolve personal conflict within the team? Or involved pa ba ako dito? Anong involved? I mean, no, person. parang ako. Parang ikaw na nagsulat ng Nahuli. I think he means. He meant. Na-confuse lang din ako. Siguro yung ibig sabihin niya, may personal issue yung teammates. Leader siya, yung team niya, meron nag-away sa team niya, tapos hindi nagpa-function kasi Magkaaway. Issue. nagkakagatan. Kasi dapat papakitaan. Oh, yun. So, involved pa ba siya doon? Kailangan niya pa bang tulungan yun ma-resolve para mag-function ulit yung team? Baka may Or- experience ka na ganun. Oo. Sa akin kasi well, siguro na lahat na experience. Yung sa case na namin, madalas talaga magkaroon ng Issues. clash. Oo. Pero I always make sure na yung issue, it's always between yung dalawang party. And mediate lang. The goal is to make sure na maayos sila makapag-usap. Kung kayang i-resolve, ma-resolve. Kung hindi mo ma-resolve ngayon, at least hindi lumala, mag-worsen yung situation. So, ang involvement ko lang doon is to make sure yung gap or kung ano mang crack doon sa relationship ng dalawa, hindi maapektuhan yung relationship ng buong team. Yun lang yung only involvement ko doon. Pero yung sa issue nila, kung ano man yung naging issue ng both parties, never kong isasali yung sarili ko doon or anyone in the team. Kasi ang hirap kasi minsan Pero parang yun nga yung mahirap kasi kapag hindi na-resolve, nag-share sila dun sa colleagues nila, tapos nagkakaroon ng team A, team B. Sama-sama. Conflict, na yan. conflict Device. management to. Division Conflict na. resolution. Oy. Ikaw, Koy. bookmark. Conflict Bookmark. management. Yeah. Wala akong say dyan. Ano bang sabihin? Kasi ikaw yung may ikaw yung may Ako yun ang agad. Siya yung problema. Ako yung problema eh. Hindi, ano ba? Pag-isipan ko muna, bro. Ikaw muna. Nangyayari naman yun kahit saan, kahit sa church. Mm. Kasi, why? Sabi nung James, you fight because you do not have. Basically, meron kang gusto, may meron siyang something, gusto. At hindi mo nakukuha yon at hindi niya nakukuha yon. So, simple lang. Pag-usapin lang talaga. Ganda. And that's your job. Di ba parang, remember that we are not just CEOs. We are relational managers as well. Kasi, how can you just look at the numbers, the production, or whatever, Correct. if the team is not functioning well? That's the same thing with basketball, di ba? Sorry, laging basketball illustration ko. Pero, it's not just about, basta i-shoot nyo lang yan. I mean, there's chemistry, and how can May they roles be talaga. chemistry if there's problem with the team. So kahit ano pa yan, kahit basketball team, kahit church, kahit corporate, whatever it is, hindi tayo pwedeng hindi marunong mag-conflict management. Yeah. Or conflict resolution. Because it affects the production. So, very simple. Para sa akin, sobrang simple. Dapat meron tayong boldness as the manager na pagharapin sila. At kung kailangan nila magsuntukan, then magsuntukan kayo. And then, but after that, sana may resolution. Bati-bati na ulit. Correct. Oo. Yun lang. Importante may nag-mediate. Yan. And trabaho ng leader yun. Trabaho natin. Yan. And nagkaroon din ako ng experience before. Ako yung Ikaw yung may kaaway. Ako yung Ikaw leader. ina-attack. Oo, ako yung ina-attack. And feeling din naman yung other party, ina-attack pa siya. Ganon. Na hindi naman. Hindi naman. So, I requested for someone na mag-mediate pa rin sa amin. Right. Like, as a leader, hindi ko siya pwedeng i-solve lang. Kasi, Oo. I mean, emotional ako. Feeling niya Emotional bias siya. yun eh. Oo. Siyempre.
Tsaka yung she said, he said, alam mo yun. Yun nga eh. Actually, guys, you would be surprised na how very easy lang pala pag nag-usap. Kasi, sa una parang, I don't want to do it. Ayaw talaga nating makipagbate. Yun yung totoo. Because Mahirap kasi i-tame talaga yung emotions na heightened. So, hayaan mo na yun. Pero pag nag-usap pala, sobrang galing. As in, nagugulat nga din ako. Parang, ang bilis. Pag pinag-usap ko lang. Kailangan lang talaga. Kasi minsan tayo yung natatakot gawin yun. Yeah. Pero pag pinag-usap pala sila, ang bilis lang. Correct. Sorry sa sinabi ko. Hindi ko naman sinasadya. Sorry. Saan ka ba nanggagaling? Ba't mo sinabi yan? Saan ka ba nanggagaling? I think it's a whole episode for that. Conflict. Ganda yan. Bookmark. Conflict resolution. Okay, wala na tayong oras dito sa ating episode. Baka pwede tayong mag-part 2 nito. Pwede. Invite natin sila na magsulat Magsulat ng kayo. Alwina, sulat ka ulit. comment siguro sila. Comment sila. So, kung nahihiya kayo sa comment, pwede rin i-DM nyo sa amin. Correct. Sa ating page. Yeah. Ayun. We'd love to hear more of your questions. Pwede pa namin gawing buong topic ng isang podcast yan. Yeah. Right? So, I guess that's it. No? And ang ganda nito, ulitin namin to. Thank you so much for listening. Thank you so much sa mga inputs nyo. We love your comments. No? Binabasa namin yan. And see you next episode. Mas madami tayong mapapag-usapan about leadership. Don't forget, support us, like, share, subscribe. Thank you so much. Bye. Thank you. Sorry po, nabablanko na ako. Alam, sabi dyan. Menos kasi. Napapahirap